Muna po tayo. O Ama naming Diyos, dakila, makapangyarihan, salamat po sa araw na ito, may kalakasan. Salamat din sa araw na ito na pinagkaloob mo upang makapagpahayag at makita ang kagandahang loob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang aking pong ibabahagi sa araw na ito ay ang kagalingan. Ang kagalingan po ay ito ay isang hindi lamang sa espiritual o sa sakit, dahil pinagaling na tayo ng Panginoon nung siya ay napako sa krus, pwede po ang ating finances ay pinagagaling din. Amen. Ayon po sa salita ng Diyos sa Philippians 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Verse 7. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang nag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Bakit po ito ang napili ko at ito ang pinakamagandang verse sa buhay ko? Sa mga trials na nagdaan po sa aking buhay, talaga pong masasabi kong there is a very, very rare na problem na dumating sa buhay ko na hindi ko nasusolve. Way back 2019 po, isang araw, ako po ay nag-check up. At na-findings na meron akong 1.5 cyst sa dede. Ang akin daw pong cancer cells ay naka-active. Pero, mga kapatid, kung wala tayo sa Panginoon, siguro yung klase ng ganong sickness, para bang magkakaroon na tayo ng depression, di natin alam kung anong gagawin, kung ano ang dapat nating gawin. Pero, ang salita po ng Diyos ang aking pinanindigan. Bilang isang mananampalataya, sabi ko kay Lord, Lord, alam ko na po ang gagawin sa iyong gabay, sa iyong ipagkakaloob sa akin. Ang mga anak ko po ay nasyak sila, pero ako, trangkila lang ako. Kasi po, cancer, sabi nila. Para po bang namatay ka na? Kung sa pakinig ng karaniwang tao, ito ay napakabigat, lalo na po sa atin. Pero dito, dahil nandito po tayo, gagawin ng Panginoon ang lahat at ang mga doktor gagamitin nila upang tayo ay gumaling. At dahil sa ating pananampalataya, sa ating pagtitiwala sa kanyang salita, siya po talaga ang dapat nating nilalapitan. Wala pong iba na lalapitan tayo, ang mga doktor, ginagamit lang po yan. And ano po ang pinakamagandang nakita ko sa gawa ng Diyos ay nung last ko po na December 20, 2024 na revision ko, nagulat ang mga doktor. Namatay na daw pong lahat ang cancer cells ko. Oh my God! Sabi ng anak ko, alam mo, mga kapatid, napatingala lang ako, Lord, maraming salamat po. Yes. Talagang iginawan mo sa akin yung sabi ko, Lord, give me total healing. Amen. At alam nyo, Panginoon, mga kapatid, marami pa kasing misyon na ibinibigay ang Panginoon sa atin. Amen. Kaya pag tayo ay pinagaling, huwag tayong magaya doon sa kitungin na 10. Isa lang ang nagbalik sa Panginoon. Dapat, pag pinagaling tayo, pinagaling yung ating finances, pinagaling yung ating mga, binigyan tayong maraming trabaho, blessed tayo, at least, narito pa rin tayo sa templo ng Diyos. Kasi,
alam niyo po, para tuloy-tuloy ang blessing, tuloy-tuloy din ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Amen. Yan po ang pinakamaganda. Kaya sabi po sa salita ng Diyos, seek first the kingdom of God, and all shall added unto you. Hindi po sinabing kunti lang, o bihira, o kunti, lahat. Kaya, yun po ang pinakamaganda. Kailangan magtiwala lamang tayo sa Panginoon at lagi tayong nagpipray sa Kanya. At sa mga lahat ng ating mga kapatid na merong trouble, trials, mga hindi pangkaraniwang nakakasalubong natin na mga problema, bagamat tayo ay isang mananampalataya, dapat po ay hindi tayo nagsasawa sa paglilingkod sa Panginoon. Maging tapat tayo tulad ni Kristo. Bagamat ang kanyang sinapit, ang kanyang naginawa, ay napakahirap na hindi dating sigurado magagawa kung wala ang tulong at guidance ng Panginoon sa ating buhay. Dahil ang kanyang pagpapakasakit dapat ating pinapahalagahan, mga kapatid. Dapat alam natin kung saan tayo tatayo, maging tapat tayong tagapaglingkod ng Diyos. Huwag tayong manghinawa sapagkat sa darating na panahon, mga kapatid, tiyak mag-aani tayo. At masaya rin kung sa pagtsatsaga ng ating mga pastor na dinala dito at ibinigay ng Panginoon sa atin, ay sama-sama tayong makikita na nakaupo sa kanang upuan ng Panginoong Diyos sa pagdating ng araw, dahil yun talaga ang ating destinasyon. Tayo ay estranghero lang dito, mga kapatid. Hindi tayo mamamalagi dito. Anumang bagay na mayroon tayo, karangyaan man, sikat o ano, wala pong maiiwan dyan, di natin madadala. Tanging ang ating pananampalataya, pagtitiwala, na siya ang ating Lord of Lords at siya ang ating Savior. Yan lang po, Panginoon, ang aking ibabahagi sa kanila na hindi tayo titigil sa paglilingkod sa iyo. Sana po may nakapulutan kayo ng aral sa araw na ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus.